kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa hanggang ang aming kaluluway, mapuspos ng lumusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong ngalan. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa, sa lahat po ng mga taga-River of God, Revival Church Marilao, at sa mga nakikiisa sa aming gawain ngayong gabi, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa day 3 ng ating prayer and fasting. Purihin po ang Diyos. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat na mabilis po ang kagalingan na binigay ng Panginoon sa akin, at salamat po sa buhay ng ating Sister Nichelle and Sister SP na nag-take over po sa ating day 1 and day 2. Ang tema po ng ating prayer and fasting ay pinamagatan po nating How to Know God's Will. Nung day 1 po, ang mensahe po ay patungkol sa God's will is good, perfect, and pleasing. Ang kalooban po ng Diyos ay mabuti, kalugod-lugod, at ganap. Hindi po ninais ng Diyos na tayo po ay masaktan o mahirapan. Ang nais po ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na ganap, pinagpala. Kailangan lamang po ay sundin natin kung ano po ang kalooban niya. Nung second day naman po ay tinalakay po ang you can test and approve God's will by renewing your mind. Kailangan po, kung gusto natin masunod, matuklasan ang kalooban ng Diyos ay siya po kung ano ang tama at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Nagkaroon po tayo ng pagbabago ng isip natin na hindi na po tayo makikiisa sa takbo ng mundo. Dahil pag tayo po ay gumagawa pa rin ng mga dati nating ginagawa na hindi po naganap ang transformation sa buhay natin, mahihirapan po tayo mga kapatid na matuklasan, masumpungan kung ano po ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bago po tayo dumako sa ating day 3 na topic ngayong gabi, tayo po ay sandaling yumuko at samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit at nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat po aming Ama na kami po ay nakapagdaraos ng aming prayer and fasting na ang ninanais po naming Panginoon ay makadulog sa iyong trono, makilala kang lubos, at maihingi namin sa panalangin ang lahat po ng mga bagay na ninanais mo, Panginoon, na maging ayon sa kalooban mo sa buhay po namin. Father God, samahan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang siyang mangunguna at maghahari sa buhay naming lahat. At higit sa lahat, gamitin mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na iyong mensahe ay maibaba na mayroong kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Ngayon po, ang topic po natin sa day 3, pinamagatan naman po siyang the importance of obedience. Malalaman po natin na napakalaga ng pagsunod para po malaman natin kung ano po ang tunay na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang verse po natin ay nasa Matthew chapter 26 verses 39 and 42. Sinasaad po dito na lumayo siya ng kaunti. Si Jesus po ang sinasabi, lumuhod at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Verse 42, lumayo muli si Jesus at nanalangin. Ama ko, kung kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo.
Basahin po natin sa English ng New International Version. Verse 39, He fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will, but as you will. Verse 42, He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. Hallelujah. That time po, mga kapatid, in the Garden of Gethsemane, Jesus was facing the toughest decision of His life. Humaharap po si Jesus sa pinakamatinding desisyon sa kanyang buhay. Dahil alam po niya na siya po ay makakaranas ng dahan-dahan pero napakasakit na kamatayan. Yun po ang naghihintay sa kanya. Ayaw po na Jesus na mag-suffer o ma-torture siya o mapahiya siya sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus. Pero ano po ang response niya o tugon niya sa Ama? Kung ano ang kalooban mo, yun ang masunod. Ito po ang ibinibigay na halimbawa sa ating lahat ngayong gabi. Na kahit minsan alam natin na yung pinagagawa o yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, tayo mahihirapan. Katulad ni Jesus, ang ine-expect po niya sa ating lahat, tayo po'y susunod kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Despite the pain, Jesus chose to reject His own will and accept God's will. Sa kabila po na si Jesus, alam niyang siya'y mahihirapan, masasaktang sobra. Ni-reject po niya yung kalooban niya. Ang inaccept po ni Jesus, yung kalooban po ng kanyang Ama. He expects His followers to do the same. Jesus obeyed the will of the Father in His life. Sinunod po ng ating Panginoong Jesus ang kalooban ng kanyang Ama sa kanyang buhay. Kaya po ngayong gabi, tingnan po natin, what are the importance of obedience? Kung si Jesus na anak ng Diyos sumunod, tayo pong mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Kailangan po't nararapat na sumunod din po tayo kung ano po ang kalooban ng ating Diyos Ama sa buhay nating lahat. Una po, na sinasabi pong kahalagahan ng obedience. Obedience brings blessing. And disobedience brings curse. Ang pagpapala daw po ay nagbibigay, ang pagsunod daw po ay nagbibigay ng pagpapala. At ang pagsuway o pag-disobey ay nagbibigay daw po sa atin ng sumpa. Sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 28, sinasaad po dito, See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God. Ang pagpapala daw po ay makakamit natin kung susundin daw po natin ang mga inuutos ng ating Panginoon. At ang sumpa naman daw po ay makakamit din natin kung tayo susuway. Napakarami pong kalakip na pagpapala ang makakamit ng mga sumusunod sa utos ng Diyos. Yan po ay matatagpuan natin sa 14 verses ng Deuteronomy 28. At kasunod po noon ang napakarami ding dadanasing sumpa kung ang tao naman po ay susuway sa kalooban ng Panginoon. Brothers and sisters, sa buhay po natin sa ngayon, sa kasalukuyan, marami na po tayong dinanas na pagsuway. Sa buhay natin, mula nung ating kabataan, even naman kabataan ngayon, natututunan po natin na kapag tayo sumusuway, even sa ating mga magulang, tayo po ay nakakaranas ng di maganda sa ating buhay. Ibig sabihin lang po, ang pagsuway ay talaga pong mayroon pong hindi magandang napupuntahan. Kahit po sumuway tayo sa mga regulations ng school, mga pinatutupad ng gobyerno,
Makakaranas po tayo ng hindi magagandang bagay sa buhay natin kapag ang pinairal po natin ay katigasan ng ating mga ulo. Pero mula po sa ating pagkabata, nasumpungan na po natin na kapag tayo po ay sumunod sa ating mga magulang, tuwang-tuwa po ang ating mga magulang at binibigyan po tayo ng reward. Ganon din po sa paaralan kapag sumusunod po tayo. Alam niyo po sa school, minsan kahit hindi ganong matalino ang bata, pero kapag siya po'y masunurin sa lahat ng inuutos at pinagagawa ng kanyang guro, siya po'y naipapasa sa kanyang subject o sa kanyang kurso, sa kanyang pag-aaral. Kaya napakaliwanag pong ehemplo na ang pagsunod po ay tunay po nagbibigay ng pagpapala. So higit sa lahat po, nais pong ipaunawa ng Diyos sa kanyang mensahe sa ating lahat ngayong gabi, na kung tayo susunod sa ating Panginoon, ang pagsunod po natin sa Diyos ay magbibigay po ng sobra-sobrang pagpapala sa ating lahat. Masasabi ko pong blessings that we cannot contain ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos po ay source of all blessing. Sa Kanya po nagmumula ang lahat ng pagpapala. Kaya kung tayo susunod lamang sa Kanya, wala na po tayong hihingin sa buhay natin na hindi po kayang ibigay ng Panginoon. At kung tayo po'y susuway, kahit po ang Diyos ay maibigin sa lahat, ang pagsuway po natin sa Diyos, ang kapalit po nito'y sumpa na pwede po nating pagsisihan habang tayo po'y nabubuhay. Amen po ba? Ang pangalawa po, obedience precedes prosperity and success. Ang pagsunod daw po ay may kalakip o kasamang kasaganaan at katagumpayan. Sabi po sa Joshua chapter 1 verses 7 to 8, "Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn it from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go." Ano po ba ang binigay ng servant na si Moses sa atin? Yung pong Ten Commandments. Amen po ba? Tinuturo po sa atin na wag po natin itong susuwayin. Ang Ten Commandments po sa New Testament, siya po'y pinag-isa sa dalawang verse na una po'y tinatalakay na love God above all. Yun po ang una niyang commandment. Sa dalawang commandment na lang po pinag-isa. Ang susunod po commandment, and love your neighbor as you love yourself. So kapag inibig po natin ng Diyos higit sa lahat, at inibig natin ng kapwa-tao natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, tayo po ay nakasusunod sa Ten Commandments na law o kautusan na binaba po ng si servant Moses. Yan po ang binibilin sa atin. Huwag po natin itong susuwayin. Huwag po natin itong ite-turn sa left, ite-turn sa right para magkaroon tayo ng depensa na kunwari sinusunod natin. Pero ang sa totoo, meron po tayong pagsuway. Lagi po nating tatandaan, ang pagsuway po natin sa Diyos, kahit ito po ay sa simpleng pamamaraan natin, ito po ay disobedience pa rin. Ang pag-obey po sa Lord, complete obedience, brothers and sisters. Kaya ang sabi, wherever you go, kahit saan ka man pumunta, ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos, sigit kanino man, at mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sabi po sa verse 8, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Huwag daw po nating kaligtaan, basahin ang book of the law, which is the Bible. Meditate it, pagnilay-nilayin po natin ito, day and night, upang maunawaan po natin at carefully, masunod po nating lahat kung ano po'y nakasulat dito. Ano po ang sabi? So that you will be prosperous and successful. Gusto po ba natin ang year 2021 po natin ay maging prosperous and successful po tayong lahat? Sundin po natin ang sinasabi sa Joshua 1:8 na huwag nating kaligtaan basahin ang book of the law.
Huwag natin kaligtaang i-meditate. Huwag natin itong i-depart sa ating mga buhay. Sundin po natin. Pag-aralan natin mabuti. Dahil ito lamang po ang magiging susi, mga kapatid, upang maging matagumpay ang ating bagong taong year 2021. Kaya po natin sinisimulan ang taon sa prayer and fasting dahil gusto po natin magkaroon ng matagumpay na bagong taong 2021 na kahit anuman po ang dumating na trials and troubles sa ating lahat, makakayanan po natin ito. Magkakaroon po tayo ng prosperous and successful life kung hindi po tayo lalayo sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, susundin po natin ang lahat pong sinasaad sa salita po ng Diyos. Does God desire His people to be prosperous and successful? Gusto daw po ba ng Diyos na tayo maging matagumpay at masagana? Yes, amen. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya ang description po ng prosperity sa Biblia na sinasaad po ngayong gabi, para tayo maging prosperous and successful, basahin po natin ang salita ng Diyos at sundin po natin mabuti. Be careful na yung lahat na nakasulat po doon sa aklat ng banal na kasulatan ay masunod po natin. Ang kasunod po nun, brothers and sisters, magkakaroon po tayo ng masagana at pinagpalang taong year 2021. Amen po ba? Alam niyo po ba, ang Word of God and success, meron po siyang relationship. Dahil without the Word of God, you cannot be successful. Kailangan po, nasa iyo at sinasa pamuhay mo, nating lahat, ang salita ng Diyos para po tayo maging matagumpay at masagana. Dako na po tayo sa number 3. Obedience must be taught. Ang pagsunod daw po ay kailangang ituro. Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations. Verse 20, teaching them to obey everything I have commanded you. We can go and make disciples by sharing the gospel. Yan po ang sinasabi sa verse 19. Humayo tayo at hayagan natin ang salita ng Diyos upang maging tagasunod ang lahat ng tao sa buong mundo. So tayo po ay makakahayo lamang at magiging tagasunod ang lahat ng tao sa lahat ng mundo kung ipapahayag po natin ang gospel. Ano po ba ang gospel? Ito po ang kapanganakan, kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ipapahayag po natin yan bilang tayo po ang mga nauna na pinili ng Diyos. God set us apart to bear fruit. Lagi po natin yung tatandaan. Tayo po ay binukod na ng Diyos para po tayo mamunga. Mamunga, ibig sabihin makapag-ani po tayo ng kaluluwa, mailapit po natin sila sa paanan ng Panginoon at madala po natin sila sa kingdom ng ating Panginoon. Ang sinasabi po, we can teach obedience by teaching them the Word of God. Kapag sila po ay napahayagan na natin ng gospel, ang susunod po natin ituturo sa kanila ay ang pagbabasa ng Biblia at pagsunod kung ano po ang sinasaad sa salita ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Dahil hindi po alam ng tao kung ano ang susundin kung hindi po babasahin ang banal na kasulatan. Kaya napakahalaga po ng Word of God. Ako po ay palagi nagsasalita sa pulpito. Read the Bible every day. Meditate the Bible day and night. Meditate the Word of God. Magkaroon po tayo ng daily devotion. Yan po ang maging number 1 nating New Year's resolution. Na ang aklat na banal na salita ng Diyos ay basahin natin araw at gabi. At kung ano po yung mababasa natin, ay sundin po natin. Kaya sinasaad po sa ating number 3, obedience must be taught. Kailangan ituro ang pagsunod. Kahit po sa mga batang maliliit, kinituro po dapat sa loob ng tahanan ang pagsunod sa mga magulang, pagsunod sa mga nakakatanda, para pag tinuro ang pagsunod sa Diyos, sila po ay marunong na po sa salitang obedience. Amen po ba? Masasanayan na po ng mga ating mga anak
ang word na obedience, kapag bata pa sila, tinuturuan na natin silang mag-obey. Hallelujah. So, ang pang-apat po, mga kapatid, obedience is a sign that we really love God. Amen. Ito po'y katunayan na ang Diyos po ay mahal natin kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Sabi po sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Kung ikaw ay nagmamahal sa akin, susundin mo kung anong inuutos ko. Amen. Napaka-clear po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, patunayan natin sa Kanya na mahal natin siya, yung Kanyang kinukomando, inuutos sa atin, ay susundin natin. Isa sa pinakamahirap po na sundin sa salita at sa commandment ng Panginoon is to love your enemy. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Pray for those who persecute you. Ipanalangin ang mga taong tumutuligsa sa iyo. Mahirap po yan sundin. Kahit po mga lingkod ng Diyos nahihirapan. Pero kung gusto po natin, ipatunayan sa ating Panginoon na mahal po natin siya. Kahit gaano po siya kahirap gawin. Humingi po tayo ng tulong sa Diyos. Makakaya po natin gawin. Na mahalin natin ang mga taong hindi tayo gusto at mahal, ipanalangin po natin ang mga taong nagsasalita sa talikod po natin. Amen po ba? John 14:24, ang sabi naman po, he who does not love me will not obey my teaching. Kung sino yung hindi nagmamahal sa akin, hindi sila susunod sa aking mga tinuturo. So yun po ang napakaliwanag na sinasaad na ating Panginoon sa kanyang banal sa salita. Hindi mo ko mahal, hindi mo ko talaga susundin. Sa patunayan po natin, brothers and sisters, sa taong ito ng year 2021, magkaroon po tayo ng bagong kaisipan na ang Biblia na ating binabasang salita ng Diyos, kung ano po nakasaad dito, sundin po natin upang maunawaan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Sa ating pong conclusion, sinasaad po, loving God is walking in obedience with God. Ang nagmamahal sa Diyos ay lumalakad ng may pagsunod sa Diyos. Napakasimple pong salita, obedience. Bakit hindi po nasusunod ng tao? Madali pong sabihin, mag-uubay ako sa Lord kasi mahal ko si Lord. Bakit hindi po natin nagagawa? Kasi wala po yung love. Kailangan nandun po yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya hindi po natin masunod ang Diyos, hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon, mas pinipili po natin sundin ang kagustuhan natin ng laman natin kaysa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Huwag po nating panghawakan ang gusto natin kasi ang gusto po natin ay hindi po tayo siguradong yun ang tama at makabubuti sa atin. Pero ang gusto po ng Diyos at kalooban ng Diyos sa buhay natin, inuulit ko po, ito po'y mabuti, ito po'y kalugod-lugod, ito po'y ganap para po sa ating lahat. Let's ask help from God for us to choose and obey His will in every area of our lives. Humingi po tayo ng tulong sa Diyos na masunod po natin at piliin po natin ang kalooban ng Panginoon sa bawat area ng buhay natin. Dahil hindi po pwede na ang kalooban lamang ng Diyos sa ating isip, sa ating puso ang masusunod. Kailangan po lahat kung ano po yung pamumuhay po natin, kung ano po yung lakarin natin, kung ano po yung pinag-aaralan natin, kung ano po yung negosyo natin, kung ano po yung career natin, love life natin, pamumuhay natin everyday, pagsunod sa magulang, pagsunod sa guro, pagsunod sa gobyerno, lahat po ng aspeto ng buhay natin, kailangan po ihingi natin ng tulong yan sa Panginoon, nagabayan tayo, napiliin natin at sundin natin, higit sa lahat, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. And last, Jesus being the Son of God, display His obedience to the Father, even it will cost Him too much pain. Kahit po masasaktan sobra-sobra ang Panginoong Hesus, hindi po niya pinili
na masunod ang kalooban niya, na hindi niya susundin na siya ay mamatay sa krus, na bago siya mamatay sa krus, siya ay pahirapan pa. Sinunod pa rin niya ang kalooban ng Panginoon. As Christ followers, He expects us to do the same. Bilang Kristiyano, tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon natin tagapagligtas. Tayo po'y naging tagasunod ni Kristo Jesus. Nawa, katulad niya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama. Sundin din po natin ang kalooban ng Diyos Ama sa ating mga buhay. Amen po ba? Nawa, naunawaan po natin ngayong gabi kung ano ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay nating lahat. Let's pray in the Spirit. Hura babakaya, shandar babakaya. Hura babakaya, shandar babakanda, shandar babakanda, shandar babakaya. Ora rahaya, shandar babakaya, shandar babakanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, pour out your presence, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Hura babakaya, hura babashanda, hura bakaya, shanda babahaya, ora kaya shanda barayanda, shanda babakaya, shanda babakaya. Oh, Father God, Abba Father in heaven. Sa oras mo ito, aming Ama, sama-sama po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob, O Diyos, sa iyong kabanal-banalang trono. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, una sa lahat pong aming kasalanang nagawa, O Diyos. Sa isip, Panginoon, sa puso namin, O Diyos, kung meron po kayo nakikitang hindi kaaya-aya sa iyo, O Diyos, patawarin niyo po kami at ang lahat pong nabigkas ng aming mga labing mali, patawad po aming Panginoon. Father God, sa gabi pong ito, nilalapit po namin sa iyong trono, Panginoon, ang lahat ng bumubuo ng body of Christ, O Lord. Pagpalain mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, O Lord. Ang lahat po, Panginoon, ng iyong mga anak, O Diyos. Sa lahat ng dako ng mundo, tigit sa lahat sa Pilipinas, Panginoon. Pagpalain mo po, God, ang lahat ng mga missionaries, Panginoon. Ang lahat ng mga bishops, O Lord. Ang lahat ng mga pastors, lahat ng mga ministry leaders, lahat ng mga workers, O Diyos, at lahat ng mga members ng bawat congregation ng mga churches, O God. I-bless mo po, Ama, ang bawat isa ng unity and agreement, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, magkaisa sa pag-evangelize, Lord, sa pag-share ng gospel, Panginoon. God, mabahaginan po na pasyera ng gospel, Lord, ang mga taong namumuhay sa kadiliman. Ang mga taong nangangailangan ng liwanag, Panginoon. God, tulungan niyo po, Lord, ang iyong mga anak, O Lord. Magkaroon po kaming lahat ng bold na spirit, O Lord. Ipahayag ang iyong salita, O Diyos. God, kailangan po ng tao ng tagapagligtas, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O God. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng wisdom, Panginoon. Lalong-lalo na po, O Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, na mayroong puso na maghayag ng iyong salita, na mayroong mga naisin, may desire, Panginoon, na mag-evangelize sa mga taong naguguluhan ng mga isipan, sa mga tao, Panginoon, na wawala na ng pag-asa sa mundong ito. Bigyan mo po, Panginoon, ng kapangyarihan, Banal na Espiritu, ang bawat anak mo, O Diyos, upang maipahayag, Panginoon, ang kaligtasan, O Diyos, sa lahat ng sulok ng mundo, Panginoon. Ama naming Diyos, alam namin, ang iyong anak na si Jesus, ang ulo, ang pundasyon ng lahat ng bumubuo ng body of Christ. Kaya kami matibay, Panginoon, sapagkat alam namin, ang aming Panginoong Jesus na tagapagligtas ay siyang ulo ng lahat ng iglesia na bumubuo ng body of Christ. God, prepare your church, prepare your bride sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ang bawat isa po, Panginoon, ay magkaroon ng malagong pananampalataya, magkaroon ng malalim na naisin, Panginoon, na magpagamit, hindi lamang, Panginoon, sarili ng kaligtasan, bagkus ibahagi ito, Panginoon, sa lahat ng tao. Ama namin Diyos, tinataas ko po ang lahat po ng churches, ang lahat ng Christian believers. Gamitin mo pong lampstand, Panginoon. Ilaw, O Diyos, ang iyong mga anak sa sanlibutan ito, Panginoon.
Ama namin, Lord, buksan mo po ang isipan, ang puso. Tanggalin mo po ang mga tabing sa mga mata ng mga unbeliever, Panginoon, na hanggang ngayon ay hindi pa po tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa ang lahat ng bumubuo ng body of Christ, Panginoon, magkaisa, na masyara ng gospel. Lahat sila, Panginoon, na nauuhaw sa salita ng Diyos. Sila po'y mabahaginan at maalis, Panginoon, ang kanilang takot, ang kanilang pag-aalala. At God, lahat po kami, Lord, na believer, Panginoon, nananampalataya po kami, nasasamahan niyo po kami, na magiging faithful po kami sa iyo, Panginoon. Madadatnan mo kami, Lord God, na magiging matapat sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Kaya, Lord, ang bumubuo ng body of Christ, babaan mo sa oras na ito ng strong and great faith, Panginoon. Increase our faith every day, O God, na wag po kaming mawalay sa iyo, Panginoon. Anumang mga pagsubok ang dumating sa buhay naming lahat, mananatili kaming tapat at matatag sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin, ikaw yung Diyos na aming sinasamba't pinaglilingkuran, ang siyang aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo sa buong body of Christ na ibibigay ngayong gabi. Kiniklaim na po namin, Lord. We declare and we decree in the mighty name of Jesus, O God, na yung unity and agreement na kailangan po ng buong body of Christ sa buong mundo at higit sa lahat sa aming bansang Pilipinas ay ibinaba mo po ngayong gabi. Salamat, God, sa boldness spirit na binaba mo po sa aming lahat. At dinadalangin ko rin po ang lahat na nakiisa sa gawain ngayong gabi. Father God, abutin mo po ang bawat isa. Ang lahat po na may sakit at karamdaman ngayong gabi na nakikiisa sa gawain ito'y babaan mo po ng kagalingan sa pangalan ni Jesus, O God. Ang lahat po ng merong takot, pag-aalala, Panginoon, alisin mo po ang takot at pag-alala at bigyan mo po ng assurance, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Ibe-bless mo po ang lahat mong anak na naririto sa gawain ito, spiritually, physically, and financially in Jesus' mighty name. Ang lahat po ng nangangailangan ng panalangin para po sa sakit at karamdaman ng COVID-19, dalangin po namin, Lord, babaan mo po ng kagalingan. Ang lahat po, Panginoon, na natatakot na sa kanilang trabaho ay meron na pong COVID-19, babaan mo po ng assurance na kayo po ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. God, ang lahat po ng walang permanenteng stable na hanap buhay, bigyan mo po ng matatag na source of income ng iyong mga anak upang wala pong magkaroon ng buhay na kahirapan, Panginoon. Lord, nire-review ko po ang poverty sa mga anak mong nakikinig at nakikiisa sa gawain ito. Nire-release ko po ang blessing, Panginoon. Blessing of God sa bawat isa. Blessing na prosperous and successful life ang ibibigay mo po sa aming lahat. God, salamat po sa gabing ito. Lahat po kami na sama-samang naririto. Tinatanggap po namin, O Diyos, ang lahat ng biyaya at pagpapala na pwede mo pong ibigay sa amin. Dahil wala ka pong hindi kayang ibigay. Walang imposible sa iyo, Panginoon. All things are possible to those who believe. Yan ang sabi ng iyong salita. At sinasaad din sa salita mo, do not fear, just trust. Hindi kami dapat matakot. Dapat lamang kami magtiwala. God, salamat po sa iyong biyayang pagpapala, biyaya ng kapayapaan, biyaya ng kagalingan, at lahat ng favor na pwede mong ibigay. Blessing upon blessings, O God, ang kine-claim po namin lahat sa oras na ito. Breakthrough upon breakthroughs, O Lord, ang inaangkin po namin for this year, 2021, sa lahat po na nakikiisa sa gawain ito. Salamat po ng maraming aming Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at karangalan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at maraming pong salamat sa inyong lahat. See you all tomorrow. God bless you.